Nakatagda ng simulan ngayong araw ang Papal Conclave o ang eleksyon para sa susunod na Santo Papa. Nagsagawa naman ng huling pagtitipon ang mga Cardinal Elector, si J.M. Pineda sa Sentro ng Balita Live. Angelique, ilang oras na nga lang ay pipili na ulit ang simbahang katolika ng susunod na Santo Papa at bilang pakikiisa dyan ay nagkaroon ng misa dito sa Manila Cathedral at nanawagan nga sila na ipagdasal ng publiko ang mga kardinal na sasali sa conclave. Higit na 2 linggo na ang nakalipas nang pumanaw si Pope Francis, kaya ngayong araw nakatakda ng pumili ang mga kardinal ng bagong Santo Papa o lider ng simbahang katolika. Ang mga kardinal na mas mababang edad sa 80 ang mga pwedeng bumoto sa tinatawag na conclave. 3 Pilipinong kardinal ang kasama sa makasaysayang botohan na yan. Kasama nga dyan si Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula at si Cardinal Pablo Virgilio David. Matunog ang pangalan ng mga Pilipinong kardinal at malaki rin ang kanilang impluensya. Pero panawagan ni Father Vicente Gabriel Bautista ng Manila Cathedral sa publiko na makiisa sa panalangin dahil ito ang magbibigay ng tamang desisyon sa susunod na Santo Papa. Malaki po yung delegation natin doon sa conclave and yes, alam po natin na may mga tinatawag nga po mga papabili, pero sa maganda po sa pagkakataon na ito na wag pangunahan ng Espiritu Santo kundi patuloy tayong magdasal, no? Hindi po ito tulad ng mangyayaring eleksyon sa susunod na Lunes na it's people's choice, but this is the will of God. Kaya mas pag-itingan ang panalangin, no, sa susunod na mga araw na ito dahil malaking responsibilidad ang maging Santo Papa. Dagdag pa nito na dapat ipakita ng mga Pilipino ang tunay at malalim na pananampalataya gamit ang pagdadasal sa bagong hihirangin na lider ng simbahang katolika. Kumbaga ang maging magandang angkla ng buong simbahan ngayon ay yung hiwaga ng pananampalataya ng mga Pilipino, yung lakas ng pananampalataya natin sa mga santo, sa ating mahal na ina at sa ating Panginoon. Binigyang diin rin ni Father Bautista na ang panalangin ng bawat tao ay ang sandata ng mga kalahok sa gaganapin na pagpili ng Santo Papa. Maganda rin na sa pagkakataong ito na habang nakakulong or nasa conclave, no, nakalak ang mga obispo, ang prayer warrior nila ay yung buong mundo para hindi sila maimpluwensyahan ng anumang kasamaan, walang anumang silo ng kasamaan ng pumasok sa kanila. Patuloy na maging sariwa ang kanilang puso sa patuloy na pananalangin, pagdidesisyon at maging malinaw yung kanilang mga motibo sa gagawin nilang conclave. Mas maganda rin daw, nalaliman pa ng mga Katoliko ang kanilang panalangin habang papalapit na ang oras na boboto ang mga kardinal. Sa ngayon, may 130 kardinal na kasali sa electors kung saan mananatili sila sa Casa Santa Marta habang hindi pa nakakapili ng bagong Santo Papa. Itim ang usok na lalabas sa Sistine Chapel kung wala pang bagong halal na Santo Papa. Pero kung naabot na ang 2/3 na boto ng mga kardinal, lalabas na ang puting usok sa chimney nito. Palatandaan na may napili ng bagong lider ang simbahang katolika. Angelique, 2 misa na nga yung isinagawa dito sa Manila Cathedral kung saan kaninang alas 7 ay nagsagawa sila para dito sa Papal Conclave. Kaninang alas 12 ay nagkaroon din ng misa at kanina rin ay nagkaroon ng pagdarasal sa Holy Rosary kung saan pinangunahan nga yan ni Cardinal Rosales via Zoom lang yan. At sabi nga ng simbahan ng Manila Cathedral, sana ay suportahan at patuloy pa rin magdasal para sa susunod na Santo Papa. Yan muna, Lites. Balik sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, J.M. Pineda.